Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing-isa sa buwan ng Abril, taong 2026. At pagkatapos po ng April ay Mayo na po. At sa darating na Mayo mga kababayan ay may nakikita po ito si Atty. Jesus Palsis. Ayon daw sa kanyang Tweety Bird mga kababayan, baka sa May 2026 ay meron na po tayong bagong DILG Secretary. Ang DILG Secretary natin ngayon ay si Remulla. At marami po kasi ang hindi gusto kay John Vic Remulla. Si puro kwento. Puro kwento mga kababayan eh. At ito lang, itong huling kwento niya. Sabi niya, muntikan na raw nilang ma-corner etong si Atong Ang. Mga ganong kwento, huwag mo nang i-broadcast. Mga muntik mahuli, muntik ma-corner, nakita daw nila, natagpo na kung nasaan. Kasi wala ring kwenta yun eh. Dapat, siguro ilabas na sa media kapag nahuli na, mga kababayan. Pero yung namataan, na-corner namin, kaso huli na kami ng 1 oras, kahit 10 minutes na huli kay, ganun pa rin yun wala naman pagkakaiba yun hindi pa rin nahuli. Di ba? So maraming hindi gusto si John Vic Remulla. At tatakbo pangaraw tatakbo presidente. Anak ng teteng yung mga balita na yan So marami pong gustong pumalit. Ito pong si former Senator Sonny Trillanes kay John Vic Remulla bilang DILG Secretary. At siya po ay pwede na pong ma-assign sa gabinete sa Mayo po 2026. So April po ngayon, next month May na. So paktay kayo mga DDS. Lalong-lalo na yung mga nagpapakalat ng fake news. Meron kayong kalalagyan dito kay Sonny Trillanes. At mga kababayan ito pa. Si Edwin Lasierda, pwede rin daw maging DICT Secretary. At si Secretary Benhur Abalos, dating DILG Secretary, pwede na po ma-assign bilang DOJ Secretary. Ayan mga kababayan, kaya mga DDS. Nako, pagdasal ninyo na wag matuloy yan, pero mukhang matutuloy to it's mga kababayan. So hindi sila pwede ma-assign kasi tumakbo sila last year. So may 1-year ban bago sila makapwesto sa gobyerno. Ayun po ang pagkakaalam ko. So May yung elections nung nakaraan. So May din 2026 after 1 year pwede na silang pumesto sa gobyerno. So yan mga kababayan, abangan natin next month. Eto bang si Sonny Trillanes ang magiging bagong DILG Secretary? Si Benhur Abalos ba ang magiging bagong DOJ Secretary? At DICT Secretary Edwin Lasierda? Ayan ang aabangan natin mga kababayan. Okay. So, ito. Meron namang mga DDS. Ito mga DDS, yari kayo. Kapag naupo to si Trillanes. Sabi, Fit Pork Barangay Kagawad. Payag ka nun, former Senator Trillanes. Sentry, for Barangay Kagawad ka lang daw. Di naabot ng May kasi may ibang upo bilang presidente. Merong abangers Talagang gustong-gusto niya talagang iupo si Sara Duterte Sa 14 po, tuloy po ang hearing dyan po sa House of Representatives. Umattend o hindi umattend si Sara Duterte tuloy. At ang balita ko mga kababayan yung paghahanap ng probable cause ay malamang matapos sa 1 araw. At yan po, kapag nakita na may probable cause, itatransmit agad dyan sa Senado. So, yung TRO na hindi na ibigay kay Sara Duterte, meron silang gustong pumalpak na naman na script. Papalitan dapat nila itong Speaker of the House. Kaso pumalpak na naman. Hindi po umubra. So ngayon, meron pa silang pag-asa sa Supreme Court. Tingnan natin kung ano mangyari. Pero 14 sigurado
Hindi ko alam kung maglalabas ng panibagong utos ang Korte Suprema. Well, anyway, abangan na lang natin. Basta sinasabi ko lang sa inyo, kapag si Trillanes ang naging DILG Secretary, mga DDS na fake news, magtago-tago na kayo. Hindi kayo ubra dyan kay Trillanes. At ito mga kababayan, nagsalita po si Larry Gadon tungkol sa nagkakalat ng fake news. Sabi ko nga po sa inyo, para maliwanagan ninyo kung ano ba talaga ang nangyari sa Bataan, totoo ba yun? Ang tanongin nyo, si Kerubin at si Secretary Larry Gadon. So, ito. Pakinggan natin si Secretary Larry Gadon, paano niya banatan itong mga fake news ng mga DDS. Ang iba pa dyan ay talagang hindi ginagamit ang utak at sinasabi na yun daw event doon sa Bataan ay last year pa daw yun at yun ay ni-replay lamang. Abay, katawa-tawa naman. Anong klaseng utak meron kayo? 84th nga makitang-kita doon sa sa backdrop doon sa likod at saka sa pinapakita sa television na 84th araw ng kagitingan. Kung last year yun, di dapat ang nakalagay 83rd, no? Gumamit naman kayo ng utak, simple-simple yan. Mag-isip-isip din kung may time, Sobra-sobra na ang pagmamalabis nitong mga DDS vloggers na ito na nagpapakalat ng mga fake news na si BBM daw ay namatay, na siya ay may stage 4 cancer, na siya ay may karamdaman na kinakailangan niyang i-confine sa isang hospital sa Quezon City. At yan ay lahat ay kasinungalingan sapagkat magkasama kami ni Presidente Bongbong Marcos noong April 9 na kung saan sinasabi nila na nakakonfine daw ito ng malubha sa isang hospital. At nung magkasama kami ni Pangulong Bongbong Marcos sa 84th anniversary ng Araw ng Kagitingan, kung saan ay siya ay umakyat ng halos 3 palapag na taas ng hagdanan para makarating doon sa shrine ng Mount Samat. At doon ay nakita natin on live coverage ng TV na siya ay umakyat at hindi siya hiningal, hindi siya nagpahinga, hindi siya tumigil. At makikita natin na ito ay hindi kanya ininda at tuloy-tuloy lamang ang pag-akyat. At pagdating doon sa... Ang taas nun mga kababayan, ang taas nun si Duterte yun, sigurado, hindi kakayanan ni Duterte yun. Taas nun ilang steps yun Sabi ko, ay ibang klase, akala ko ba may sakit to? Kasi ako baka hingalin ako pag akyat dun Pero si Presidente, grabe, ang taas nung inakyat. Saka dire-diretso. Sa taas ay sila pa ay nag-alay ng bulaklak kasama ang bulaklak doon sa ating mga napayapang mga bayani. Kasama niya ang ambassador ng Japan at ng US at ang iba pang mga opisyal ng ating hukbong sandatahan. At pagkatapos niyan ay bumaba siya doon sa event na kung saan ay nag-deliver ng speeches ang mga ambassadors at ang Pangulo natin. At doon ay makikita natin na talagang siya ay walang karamdaman at napakalakas ng kanyang katawan. At doon ay nag-usap pa kami sandali at doon ay ako ay kanyang pinagbilinan na huwag masyadong magagalit sapagkat ako ay may karamdaman sa puso. Kaya ako pa ang kanyang inalala, no? At kaya itong ating mga vloggers na ito ay umaabuso na. Nananawagan ako sa mga police agencies, sa mga investigative agencies and police authorities na umpisahan na ang pag-iimbestiga dito at kanilang kasuhan itong mga taong ito sapagkat ito ay pagmamalabis na. Ito ay maaring makasira sa kumpiyansa ng mga investor sa ating bansa at makakasira din sa pag-unawa ng ating mga kababayan tungkol sa mga ginagawa ng administrasyon. Kaya panahon na upang ito ay kanilang itigil at sila ay aking nananawagan ako sa ating mga police authorities at investigative bodies na kanilang kasuhan itong mga taong ito upang sila ay matigil. Okay. So yan mga kababayan, sang-ayon ako sa panawagan ni Secretary Larry Gadon. Yung ating mga otoridad kasi parang alam niyo, nababasa ko ilang komento. Bakit ganun? Bakit parang pinapayagan lang ng mga otoridad yung ginagawang fake news ng mga DDS? Sobra na po yun, below the belt na po yun. So dapat, ito po ay pinagpapanagot. Hindi lamang yung nandito sa Pilipinas, maging yung nasa ibang bansa. Kasi mas maingay po yung nasa ibang bansa, katulad ni Bugris, ni Iloy Bugris, na meron na naman panibagong fake news. Yung nilalabas sila na medical records daw. Yung medical result ng test ng Pangulong Bongbong Marcos. Di umano. Mga kababayan, sobra-sobra na yon. So dapat, pati yung mga nasa ibang bansa, pagpanagutin. Hindi lamang yun nandito sa Pilipinas.
Yung mga nasa Pilipinas ka, medyo ilag pa eh. Kasi syempre, alam nila, pagkapag fake news, ang pinakalat nila, mananagot sila. Matitindi talaga yung mga nasa ibang bansa, malalakas ang loob nila kasi nga, siguro feeling nila, hindi sila mapapanagot. So ayan, si Eloy Bugris, Sir Larry Gadon, dapat yan maimbestigahan. Kahit di na imbestigahan, obvious naman pinagagawa niya Screen record lang natin, i-download lang natin yung video, malalaman na natin na talagang ito ay parang factory ng fake news. Etong si Eloy Bugris. At ito nga, mas kailangan natin itong si Sonny Trillanes sa DILG para mapanagot itong mga fake news peddler. Itong mga walang habas, ang kakapal na mukha, talagang lalakas ng loob na manira sa presidente, manira sa gobyerno. Okay lang sana kung totoo, kaso puro fake news Puro kasinungalingan ang mga pinaglalabas na itong mga hinayupak na ito. So, dapat talaga ito mapanagot. Kaya sa darating na May, Senator Trillanes, DILG na. DILG na. Sana, pagpanagutin nyo itong mga fake news peddler na mga DDS. So, ilan po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.